Welcome sa Hami Recap. Ang i-recap natin ngayon ay ang Inuo. Ang marupok na asawa ay nabuntis ng 40 beses sa loob ng isang taon, ngunit sa bawat pagkakataon, binubugbog siya ng kanyang asawa hanggang siya'y makunan. Sa bawat sanggol na namamatay sa sinapupunan, umaawit at sumasayaw ang kanyang asawa bilang pagdiriwang. Hanggang sa ika-42 pagkakataon, pinayagan niya ang kanyang asawa na isilang ang sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, isang nilalang na may anyong tao at halimaw ang ipinanganak niya. Bahagyang natakot ang lahat sa paligid niya. Kakaiba, dahil nakangiti ang kanyang asawa. Pagkaraan noon, isinuot niya ang isang maskarang hugis upo. Pinalaki siya na parang aso. Kumakain siya kasama ng mga aso at natutulog kasama ng mga ito. Bagaman 3 lamang ang kanyang paa, nakalalakad siya ng napakabilis. Tinawag din niya ang kanyang sarili na Inuo. Noong una, payapa at walang kakaiba sa kanyang buhay. Ngunit isang di sinasadyang pagsilip ang nagbago sa kapalaran ni Inuo. Ang kanyang ama ay isang kilalang mananayaw sa kanilang lugar. Isang araw, tinuturuan nito ang dalawa niyang anak kung paano sumayaw. Ngunit para silang walang kwenta, kahit turuan ng 100 beses, wala pa ring natututunan, samantala, si Inuo ay sumilip lamang at agad natutunan ang sayaw. Nagawa pa niyang paghusayin ang galaw at makalikha ng mas perpektong teknik. Kaya nagsimula siyang magsanay araw at gabi, umaasang balang araw makamtan ang pagsang-ayon ng kanyang ama. Ngunit ang hindi niya inaasahan, nang mapagtagumpayan niya ang sayaw, may kakaibang nangyari, ang paa niyang tila paa ng aso ay naging paa ng tao. Sa sobrang tuwa, sumayaw siya habang itinataas ang kanyang mga kamay. Ngunit kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao sa lansangan. Hindi lamang iyon, kahit nang dumaan siya sa kindergarten, tinignan din siya ng mga bata nang may pagkasuklem. Kaya tinalis niya ang maskarang hugis upo na 8 taon niyang isinusuot. Sa takot, nagsitakbuhan ang mga taga-nayon. Tuwing gabi, ginagamit din niya ang kanyang 4 na metrong haba ng braso upang agawin ang mga itak mula sa mga sundalo. Kapag sila'y nagagalit, inaalis niya ang kanyang maskara at tinatakot sila. Hanggang sa makarating siya sa tulay, kung saan nakilala niya ang isang kakaibang binata. Ang pangalan nito ay Tomona. Bagaman siya'y bulag, hindi iyon naging hadlang upang maging isang mahusay na musikero. Pinagtagpo sila ng musika, tumutugtog ng biwa ang binata, at sumasayaw si Inuo. Napakagaling ng kanilang pagtutulungan. Pagkatapos, ibinabahagi ni Inuo kay Tomona ang mga ninakaw na siopaw. Dahil sa magkatulad na karanasan, agad silang naging matalik na magkaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling bigo ang dalawang kapatid, hindi nila namana ang husay sa pagsayaw ng kanilang ama. Samantala, lalo pang gumagaling si Inuo sa pagsasayaw. Maging ang guro ng musika, nang makita ang kanyang kahangahangang galaw, ay hindi napigil ang humanga. Nagsimulang mainggit ang kanyang ama sa kanyang talento. Hindi niya matanggap na ang magiging tagapagmana niya ay isang tunay na halimaw. Kaya pinipigilan niya si Inuo na magsanay. Hindi rin alam ni Inuo kung bakit siya naging halimaw. Ang alam lamang niya, sa tuwing natatapos siya sa isang pagtatanghal, unti-unting bumabalik sa anyong tao ang kanyang katawan. Naririnig din niya ang mga tinig ng iba't ibang espirito, mga sundalong hindi matahimik ang kaluluwa. Bawat isa sa kanila ay may trahedyang kwento. Sa mga kwentong ito, patuloy siyang nakakakuha ng inspirasyon sa paglikha. Upang maipalaganap ang mga kwentong iyon, nagtayo sila ng entablado kinagabihan. Umakyat si Inuo sa tanghalan na may bagong anyo. Sa pamamagitan ng sayaw, isinalaysay nila ang mga kwento sa madla. Sa indayog ng kanyang masining na galaw, napapasayaw din ng hindi namamalayan ang mga taga-nayon. Di nagtagal, sumikat ang dalawa. Samantala, lalo namang nawalan ng tagapanood ang kanyang ama. Maging ang huling mga manunood nito ay lumipat upang panoorin ang sayaw ni Inuo. Sa puntong ito, lalo pang napuno ng galit at pagkamuhi ang kanyang ama. Matapos ang ilang pagtatanghal, ang mukha na lamang ni Inuo ang hindi pa nagbabalik sa pagiging tao. At isang araw, dumating ang paanyaya mula sa palasyo, inanyayahan si Inuo upang magtanghal. Ngunit may isang kondisyon, pagkatapos ng pagtatanghal, kailangang alisin ni Inuo ang kanyang maskara. Kung mukha ng halimaw ang nasa likod nito, papatayin siya agad sa mismong lugar. Nais ng masamang ama na ipaalam sa lahat na si Inuo ay tunay na isang halimaw.
Kaya nagpasya siyang pumayag sa kondisyong iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Inuo na maaaring ito na ang huli niyang pagtatanghal. Sa araw na iyon, nagtago sa dilim ang kanyang ama at naghintay. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi napahiya si Inuo sa entablado. Sa halip, lalo pa siyang sumigla sa pagsayaw. Ang bawat galaw niya ay parang dumadaloy na tubig, walang bahid ng pagkakamali. Sa sandaling iyon, may isang mahiwagang pangyayari. Nagbalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan. Lumabas ang katotohanan, bago pa man siya isilang, nakaranas ng matinding kakulangan sa inspirasyon ng kanyang ama. Kaya nakipagkasundo ito sa demonyong maskara. Sa tuwing papatayin niya ang isang musikero, nagkakaroon siya ng panibagong kwentong magagamit. Ngunit may hangganan ang bilang ng mga musikero. Nauubos din ang kanyang inspirasyon. Sa huli, pinili niyang ipagpalit ang sarili niyang anak, kaya't isinilang si Inuo na isang halimaw. Kay lupit na ama, nang makita niyang malapit ng maaga sa kanya ang dangal bilang hari ng sayaw, hiniling niya sa demonyo na patayin si Inuo. Ngunit sa sumunod na sandali, ang demonyo mismo ang pumutok at dumurog sa kanya, sapagkat hindi na nito maatim ang kasakiman at karumihan ng kanyang puso. Sa pagkamatay ng kanyang ama, habang naghihiyawan sa tuwa ang mga tao, inalis ni Inuo ang kanyang maskara. Sa pagkakataong iyon, ganap na siyang tao. Tuluyan na niyang nabasag ang lahat ng sumpa. Hinarap niya ang maliwanag na buhay na may bagong anyo.